Mainit na balita ngayong tanghali. Pilipinas mag-aangkat ng 35,000 metric tons ng isda para sa fourth quarter ngayong taon ayon sa Department of Agriculture. Mga ibinibentang school supplies sa Divisoria ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ilang linggo bago ang muling pagbubukas ng klase. Temporary learning spaces itatayo sa ilang mga paaralan na napinsala ng bagyong Egay sa Cordillera Administrative Region. Kampo ni Congressman Arnolfo Teves umaasang makakakuha pa ng due process matapos napatawan ng expulsion ng House of Representatives. Kawalan ng supply ng kuryente at cell service, kinakaharap na problema ngayon ng mga survivor ng wildfire sa Maui, Hawaii. Ilan developers na isumanong bilhin ang lupa ng mga survivor. At UNTV Volleyball League ahataw na simula ngayong linggo, August 20. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 17, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi sang-ayon si Finance Secretary Benjamin Diokno sa mga suhestyon na iban ang Chinese contractors sa bansa sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, maraming proyektong pang-infrastruktura ang maapektuhan kung gagawin ito ng Pilipinas. Narito ang report ni Dante Amento. Maaaring bumagal o tuluyang maantala ang mga infrastructure projects sa bansa kung ipagbabawal ang pagpasok ng Chinese contractors sa Pilipinas. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, makakaapekto din umano ito sa implementasyon ng Official Development Assistance o ODA projects at madidelay ang mga proyektong pinopondohan ng China. Sinabi ni Secretary Diokno na bilang miyembro ng Asian Development Bank, World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank, may karapatan ng China na makilahok sa bidding process para sa social development projects. Maaari rin anyang maging problema ang kakulangan ng mga manggagawa. Because of the huge list or the long list of infrastructure projects that we want to do, we're running out of workers in the Philippines, Your Honor. We're running out of work, plus also the private sector workers. And we need foreign workers, maybe Indian workers, Chinese workers. Ngunit ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangang manindigan ang bansa sa gitna ng mga ginagawang bullying at harassment ng China. Yeah, but Secretary, I mean, I think we all have to stand up for what's happening in the West Philippine Sea. You have to make a policy decision. Masyado tayong bilib sa China. Kausap ko si Secretary Bautista. Ang sabi niya sa akin, palpak lahat ng Chinese contracts. Hindi natuloy. South Rail, they abandoned it. Ayon naman kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, batay sa datos ng NEDA noong June 2018, sa estimated $13 billion ODA na natanggap ng Pilipinas, nasa 0.8% lamang nito ang mula sa China. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Department of National Defense sa lahat ng suhestyon para sa pagpapabuti sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi rin isinasantabi ng DND ang posibilidad na mayroong informant ang China sa Pilipinas. Narito ang report ni Herlene Delgado. Matapos ang ginawang pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, hindi isinasara ng Department of National Defense o DND ang anumang opsyon para sa rotation at resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kabilang na riyan ang suhestyong pag-escort ng mga barko ng Estados Unidos. It's a possibility, sir. We are actually exploring all possibilities, all options regarding the RORE, regarding the rotation and the supply of our personnel at Ayungin. And as of now, we can still handle the situation. Samantala, hindi rin inaalis ng DND ang posibilidad na mayroong Chinese informant kaya nahaharang ang mga supply boat ng Pilipinas.
I think I heard this also, Madam Chair, from a statement of the PCG spokesperson, Commodore Tariela, na yung Chinese government parang mukhang may advanced knowledge sa ating resupply mission. That is a possibility, but of course, we are always thinking that during the loading of supplies, there are already informants before the operations is conducted. So, nakakakuha na po sila ng mga inputs doon ng information. Ayon kay DND Undersecretary Ireneo Espino, umaabot na sa 80 hanggang 200 militia ships at mga barko ng Chinese Coast Guard ang namamataan sa lugar. Kumpara yan sa tig-isang barko ng Coast Guard at Philippine Navy na kadalasang sumasama para mag-escort sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Even if we escort our vessels, our private vessels supplying the necessary requirements of Ayungin, hindi po tayo, we could hardly counter the number of vessels from China. Humiling naman ng executive session ang DND sa Senate Committee on Foreign Relations para matalakay ang magiging plano sa BRP Sierra Madre. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang atensyon ng Embahada ng Estados Unidos kaugnay ng hindi inabisong paglanding ng US military aircraft sa Ninoy Aquino International Airport noong Hunyo. Sa pagdinig sa Senado kahapon, kinumpirma ng DFA na mayroong diplomatic clearance ang naturang flight at mayroon ding landing permit mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Pero nagkaroon umano ng miscommunication nang hindi nakipag-ugnayan ang ground handler sa airport authorities dahilan para hindi ito mabigyan ng parking slot at ma-delay ng ilang oras sa paliparan. Ayon kay DFA Assistant Secretary Jose Victor Chan Gonzaga, nagbigay ng assurance ang US Embassy na sisikaping hindi na maulit ang insidente. I don't think anyone is in a position to say it's absolutely never going to happen again, but we definitely will be more vigilant in terms of monitoring and vetting all of these requests. Inilabas ng Octa Research Group ang resulta ng isinagawang second quarter tugon ng masa survey kung saan mayorya ng mga Pilipino ay pabor na palakasin pa ang military cooperation ng Pilipinas sa Estados Unidos upang tugunan ang matagal ng problema sa West Philippine Sea. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, base sa survey, gaano karaming mga Pilipino yung pabor na palakasin pa yung Philippine-US military cooperation? Aga lumalabas na 54% ng mga Pilipino ay pabor na palakasin ang EDCA site sa bansa. Sa isinagawang survey ng Octa Research noong July 22 hanggang 26 bago pa ang water cannon incident, pero pagkatapos na ito ng laser pointing incident sa West Philippine Sea. Tinanong ang 1,200 katao kung payag itong palakasin ng military cooperation sa pagitan ng US at Pilipinas upang tugunan ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. 54% nito ng mga Pilipino ay pabor, 11% naman ang hindi pabor at 32% naman ang undecided. Ayon kay Professor Ranjit Rai ng Octa Research, majority ito pero hindi overwhelming ang resulta. Maaaring marami pa raw sa ating mga kababayan ang walang alam sa issue. Sa tanong naman kung ano ang 3 hakbang na dapat gawin ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa epektibong hakbang sa West Philippine Sea, 70% ang sumagot na ayusin ito sa pamamagitan ng diplomasya at mapayapang paraan. 65% naman ang biomilitary action at pag-expand ng naval patrol at deployment sa West Philippine Sea. At 61% ang modernization at palakasin ang military capability ng bansa. Diyan muna ang latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagtatago at nagmamanipula sa presyo ng bigas. Ito ay matapos makarating sa kanya ang ulat
na pabago-bago ang halaga nito kahit may sapat na supply ang bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na i-monitor ang presyo ng bigas sa iba't ibang palengke. Kasunod dito ng ulat ng DA na may retailers na paiba-iba ang presyo. Ayon sa Presidential Communications Office, mismo ang Pangulo na ang nagsabing sapat ang supply ng bigas. Ngunit ipinagtataka ni PBBM ang presyuhan nito sa merkado. Napansin din ito ng Kamara, maging ang paraan ng pag-iimbak ng bigas para sa panahon ng pangangailangan ay pinuna ng mga mababatas. Puro na lang importation. Hindi na tayo na yung nabubuhay sa sarili natin. Dati tayo pa nag-i-export. Kaya naman ayon kay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, mas paigtingin ngayon ang produksyon ng bigas tuwing tag-araw. Mas gusto umano ng palay ang mas maraming sinag ng araw para magkaroon ng mas maraming ani. Ito rin umano ang ginagawang estratehiya sa ibang bansa gaya ng Vietnam, Thailand at Bangladesh, maging ng China kaya sobra-sobra ang kanilang produksyon. Ang kailangan lamang anya ay pagbutihin ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa irigasyon. We now have to recognize that we have to adapt to climate change. We would like to move our main rice crop from the wet season to the dry season. Nagtataka ako, Mr. Chair, because we have taught our neighbors and yet we are not practicing it here in our country. Sa ngayon ay nasa 1 milyong metrikon tonelada ng bigas ang inirekomendang angkatin ng bansa hanggang sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Kasama na dito ang para sa imbak ng bigas sa inaasahang magiging epekto ng El Nino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang gagawing pag-aangkat ng nasa 35,000 metric tons ng isda para sa huling quarter ngayong 2023. Ayon sa DA, inaasahang darating ang supply sa bansa pagsapit ng buwan ng Oktubre. Mula sa Quezon City, ang iba pang detalye ihahatid ni Ray Pelayo live. Ray, malaki ba yung kulang sa produksyon kaya tayo ngayon ay aangkat ng isda? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, dahil sa inaasahang pagpapatupad ng closed fishing season sa ilang pangisdaan sa bansa, sa pamamagitan ng importasyon ay may iwasan din nila na sumipa ang presyo ng mga isda sa palengke. Kabilang sa mga angkatin ay galunggong, matambaka, mackerel, bonito at moonfish. Mula October 1 hanggang December 31 ay pamamigay ng import clearance ng BFAR. Kailangan makarating ang lahat ng aangkatin bago sumapit ang January 15 sa susunod na taon. Samantala may nakahanda na mga pondo ang BFAR para sa ayuda sa mga mangingisda na magagamit nila pambili ng mga gasolina at diesel para sa kanilang operasyon. Naglalagay din ng mga payaw sa mga lugar na maaaring pangisdaan para hindi na lumayo ang mga mangingisda. Nagpapatayo din ng mga cold storage facility sa ang pamahalaan para maiwasan na masira ang mga isda. Maraming salamat, Ray Pelayo. Mahigpit na magbabantay ang puwersa ng National Capital Region Police para magbigay seguridad sa muling pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa darating na August 29. Kaugnay nito, magpapakalat ng nasa 5,000 pulis ang NCRPO sa iba't ibang mga eskwelahan sa Metro Manila upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga magulang laban sa mga masasamang loob na nananamantala sa ganitong panahon. Mula sa Camp Crame, ang detalye ng balita ay ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, saang mga lugar ang magiging deployment nitong mga pulis sa darating na pasukan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Maglalagay ang National Capital Region Police Office ng mga checkpoint, choke point at foot patrol sa mga university belts. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., maglalagay din sila ng mga pulis sa crime-prone area at sa mga street na may namomonitor silang mga petty crimes. Maglalagay din ang NCRPO na nasa 600 na police assistance desk sa mga eskwelahan.
Sinabi pa ni General Nartates na 1,600 na mga eskwelahan ang kanilang babantayan na magbubukas ng klase sa August 29. Makatutulong aniya nila sa pagbabantay ng seguridad ang mga force multipliers. Tuloy din ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa mga local government units at sa mga school administrator. Paalala Ella ng NCRPO sa mga mag-aaral, huwag magsuot ng mamahaling alahas at itago ang mga gadget upang hindi makaingganyo ng mga nag-aabang na mga kriminal. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Nagdesisyon ang Department of Education na pangasiwaan muna ang 14 na mga paaralan na apektado ngayon ng pinagtatalunan teritoryo ng Taguig at Makati City. Ayon sa DepEd, layon nito na maingatan at mapangalagaan ang kapakanan ng mga estudyante at mga guro, pati na ang mga kawani ng 14 na paaralan sa Embo Barangays. Mula sa Taguig City, alamin natin ang detalye kay Alan Manansala live. Alan, hanggang kailan hahawakan ng DepEd ang pangangasiwa dito sa 14 na mga paaralan na sakop ng Embo Barangays? Kapag lumabas na yung final na desisyon ng korte, gayon din kabilang na nga dyan, Ella, yung writ of execution mula naman sa Regional Trial Court. Pero dahilan pa rin na nagdudulot ngayon sa kawalan ng katiyakan ng tungkol sa mapayapa at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Agosto 29, 2023 at sa layo na rin, Ella, na pangalagaan ang pinakamahusay na interes at kapakanan ng ating mga mag-aaral, guro at maging ang iba pang kawani. Ang DepEd, Ella, na siyang mismong magpapatnubay o siya na mismo ang mga mamahala at mag-administrasyon ng lahat ng 14 na paaralan habang hinihintay pa ang paglilipat simula ngayon. Ito ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon, Ella, sa Makati-Taguig land dispute. Nangangahulugan, Ella, na ang lahat ng mga aktibidad na isasagawa sa loob ng mga gusali o may kaugnayan sa mga nabanggit na pampublikong paaralan, kabilang na nga dyan ang mula sa mga local government unit ng Makati at Taguig, ay mangangailangan ng naunang pahintulot mula sa Office of the Secretary ng DepEd. Bukod pa rito, Ella, ang mga guro na namumuno sa mga paaralang ito ay mismong magre-report at magtatanong sa tanggapan ng kalihim hinggil sa mga bagay na nauugnay sa pang-araw-araw na operasyon ng mga 14 na paaralan. At kaugnay sa paglilipat, Ella, ng pangasiwa, bumuo rin ang DepEd ng Transition Committee na binubuo ng Regional Director ng NCR, School Division Superintendent ng Taguig, Pateros at Makati City at City Legal Officer ng Makati at Taguig. Lahat ng ito ay base na rin, Ella, sa DepEd order na inilabas ng kagawaran na may bilang 23 series of 2023 na inilabas kanina ng kagawaran. Ella, samantala sa naging pahayag naman na ibinahagi ng Makati LGU, sinabi nitong nakahanda ang kampo ni Mayor Abby Binay sa naging desisyon ng kagawaran sa pagte-take over sa pangangasiwa sa 14 na paaralan. Wala naman naging pagtugon ang Taguig City LGU sa kasalutang ito na inilabas ng kagawaran. At Ella, dito pa rin sa Sembo Elementary School, makapapansin natin ay may ilan pa rin sa mga kawani ng LGU Makati na nagbabantay. Katulad niyan, may mga public safety officer dito. Pero kapansin-pansin pa rin yung malaking tarpaulin na nakalagay dito sa may bahagi ng tapat ng paaralan. Yung this property is owned by Makati City. Pero sa katabi niyan, Ella, dito lang sa magkalapit, may logo naman ng I Love Taguig City. Pero overall, ang school ngayon, payapa, may mga security guard. Pero yung bahagi ng sa part natin sa media, bawal pa rin pumasok. Ayan, may mga bagong labas na mga bata, mga estudyante. Tapos ito may seguridad, may mga magulang na nagbabantay sa kanilang mga anak para makita yung kalagayan ng ano. Pero overall naman, payapa naman dito, Ella, sa paaralang ito ng Sembo Elementary School. Alright, maraming salamat. Alan Manansala.
Magpapatayo ang Department of Education Cordillera ng temporary learning spaces sa mga lugar sa rehiyon na naapektuhan ng Bagyong Egay. Ito'y upang may magamit na pansamantalang classroom ang mga estudyante para sa muling pagbubukas ng klase sa August 29. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, gaano kadaming eskwelahan o classrooms ang nasira ng Bagyong Egay dyan sa Cordillera? Aga sa datos ng Department of Education Cordillera, aabot sa 216 na classrooms ang naitalang totally damage, habang 717 ang classrooms na may major damage. Umabot naman sa 878 ang may minor damage. Kaya ng Department of Education Cordillera, aabot sa 872 milyong piso ang kakailanganin ng ahensya upang isaayos ang mga nasirang classrooms sa buong Cordillera. Samantala, tuloy na ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Cordillera Administrative Region sa August 29 sa kabila ng pinsalang iniwan ng Bagyong Egay. Ayon kay Cyril Gay Miranda ng Public Affairs Unit ng Department of Education Cordillera, napuspusan na ang paghahanda ng lahat ng mga eskwelahan para sa pagbubukas ng klase. Kabilang dito ang pagtatayo ng temporary learning spaces o tent-style makeshift classrooms, habang hindi pa naayos ang mga school buildings na nasira bunsod ng Bagyong Egay sa Abra, Apayao, Mountain Province at Benguet. Aga sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang brigada eskwela sa iba't ibang eskwelahan dito sa Cordillera Administrative Region sa tulong din ng iba't ibang stakeholders at iba't ibang ahensya. Andyan na ang Philippine National Police, ang ating mga Department of Education Cordillera, ang iba't ibang private companies, stakeholders na tulong-tulong dahil sabi nga ni Ma'am Cyril ay malaking bagay ang bayanihan ang pagtutulungan ngayon sa pagbabalik eskwela sa August 29. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. Samantala, balikan po natin ang live report ni Bernadette Tinoy kaugnay sa ginawang pag-iinspeksyon ng DTI sa mga ibinibentang school supplies sa Divisoria. Yes, Bernadette. Nag-ikot-ikot nga dito sa Divisoria ang Department of Trade and Industry. Nakita nila na tugma at pasok naman sa price guide ang presyo ng mga itinitindang school supplies sa lugar ngayong nalalapit na nga ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Unang inspeksyon ng ahensya ang kahabaan ng M. De Santos sa Binondo sa pangunguna ni DTI Secretary Alfredo Pascual at UC Kim Lokim. Sunod na pinuntahan nito ang Tabora Street, Commercial Street, Divisoria Mall, Santa Elena Street at huling ang pinuntahan ng DTI ang Lucky Chinatown. Payo ng DTI sa publiko lalong-lalo na sa mga magulang na kapag may mga school supplies na itinitinda ng sobrang mahal ay iwasan na agad ito at wag nang tangkilikin. Kasama rin sa pag-monitor ng mga school supplies ng DTI ang Food and Drug Administration of FDA upang masiguro naman na ligtas na gamitin ng mga mag-aaral ang mga items. Aga sa August 29 na nga ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante at pinapayuhan din ang publiko na mas mainam na ngayon bumili ng mga school supplies dahil inaasahan na ang pagtaas pa nito sa mga susunod na araw. At yan na muna ang latest mula dito sa Divisoria. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Roundup Balita. Pansamantalang sususpendihin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang schedule ng mga road reblocking, utility works, pipe laying at excavation sa Metro Manila simula ngayong araw. Ayon sa MMDA, ito'y upang bigyan daan ang gagawing paghahanda para sa pag-host ng Pilipinas sa gaganaping FIBA Basketball World Cup 2023. Sakop ng suspensyon ng roadworks ang kahabaan ng EDSA, Kalayaan Avenue, C5 Road,
Taft Avenue, Ross Boulevard, Meralco Avenue, Ortigas Avenue to C5 Road at EDSA North Avenue hanggang Agham Road. Bawal rin muna ang pagdaraos ng mall-wide sale sa mga nabanggit na lugar. Tatagal ang suspensyon hanggang sa September 10, araw ng Linggo. Inatasan ng Toll Regulatory Board ang mga tollway operator at concessionaires na magsagawa ng dry run ng cashless transaction sa mga piling toll plaza na sisimulan sa September 1. Sa isang advisory na inilabas ng TRB, ipinaliwanag nito na mahalaga ang gagawing dry run upang masubok at makita ang kahandaan ng mga tollway operator sa gagawing re-implementation ng contactless program. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motoristang dumadaan ng expressway na magpa-load ng kanilang RFIDs. Kabilang na rito ang mga gumagamit ng EasyTrip at AutoSweep. Tatagal ang isasagawang dry run ng cashless transaction sa loob ng 2 buwan. Nauna nang naglabas ng kautusan ng Department of Transportation kung saan inaatasan ng mga operator ng expressways na magpatupad ng cashless o contactless transactions sa mga motorista. Gayunman, nagkaroon ng adjustment sa department order matapos na ireklamo noon ng mga motorista ang naging aberya sa electronic toll collection systems. Nakatakdang tumaas ang fuel surcharge ng international at domestic flights sa susunod na buwan. Mula sa kasalukuyang Level 4 ay aakyat ito ng Civil Aviation Board sa Level 6 sa Setyembre. Mangangahulugan ito ng dagdag na 185 hanggang 665 pesos sa domestic trips habang 610.37 hanggang 4,538 naman sa foreign flights. Binuksan ngayon ng PNP Special Action Force ang adoption para sa 3 retired explosives detection dogs. Nanawagan ang SAF sa mga dog lover na interesadong mag-ampon sa 2 Labrador Retriever na sina Casper at Snow na kapwa 12 at 13 anyos na. Gayun din ang 10 taong gulang na si Nick na isa namang German Shepherd. Ang mga explosive detection dogs ay nagretiro na sa serbisyo at ngayon ay naghahanap ng bagong pamilyang magkukupkop sa kanila. Para sa sino mang interesadong mag-adapt, maaaring makipag-ugnayan sa headquarters ng PNP SAF sa Camp Bagong Diwa sa Taguig o tumawag sa mga numerong 0943-135-4015 o 0917-625-6242 para sa iba pang impormasyon. Tuluyan ng pinatalsik sa mababang kapulungan ng Kongreso si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Sa butuhan sa plenaryo, walang tumutol sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan ng expulsion si Teves dahil sa mga paglabag nito sa mga panuntunan ng Kongreso. Narito ang report ni JP Nunez. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mababang kapulungan ng Kongreso, pinatalsik ang isang miyembro ng House of Representatives. Kahapon pinagbotohan sa plenaryo ang hatol kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ito'y matapos irekomenda ni House Ethics Committee Chairperson Congressman Felimon Espares ang expulsion ni Teves batay sa isinagawang motu proprio investigation. Ayon kay Congressman Espares, lumabag si Teves sa Code of Conduct ng Kongreso at nagpakita rin ito ng disorderly behavior. Ang pinagbatayan ng rekomendasyon ng komite ay ang aplikasyon ni Teves para sa political asylum sa Timor-Leste. Ang patuloy niyang pagliban sa House of Representatives na labag sa House Rules. 2 beses na suspensyon na ipinataw dito at ang hindi magandang pag-uugali na ipinapakita ni Teves sa social media. This committee, by a unanimous vote of its members, recommends to the House of Representatives the imposition of the penalty of expulsion from the House of Representatives upon Arnolfo Arnie Teves Jr.
Nilinaw naman ni Espares na hindi pinagbatayan ng rekomendasyon ng komite ang pagdeklara ng Anti-Terrorism Council kay Teves bilang terorista dahil maaari pa naman itong iapela at wala pang pinal na hatol. A mere designation is not the basis of our recommendation. Batay sa naging resulta ng nominal voting, 265 na mga kongresista ang pumabor na patalsikin si Teves. Walang hindi sumang-ayon pero may 3 nag-abstain o mas piniling hindi bumoto. Samantala sa opisyal na pahayag na inilabas ng kampo ni Teves, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na hindi ikinonsidera ng komite ang Section 2 ng mismong committee rules kung saan nakasaad umano dito na dapat ihinto ang proceedings habang dinidinig pa ang kaso sa ibang judicial entity. Lunes nang hilingin sa House Ethics Committee ng kampo ni Teves na ihinto ang ginagawa nitong proceedings dahil umapila pa sila sa Anti-Terrorism Council na alisin sa listahan ng mga terorista si Teves. Gayun din ang inihain umanong kaso sa kanya sa Ombudsman dahil sa patuloy na pagliban sa Kongreso. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding pagkadismaya ang nararamdaman ngayon ang kampo ni Arnolfo Teves Jr. matapos itong hatulan ng expulsion o mapatalsik sa House of Representatives. Gayunman, umaasa pa rin ang dating mambabatas na mabibigyan pa rin siya ng due process sa ibang pamamaraan. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang susunod na gagawing hakbang ng kampo ni Teves matapos siyang patawan ng expulsion ng Kamara? Nagtanong tayo sa kanyang lead legal counsel o abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, subalit wala pa siyang sagot sa atin kung ano yung magiging specific nilang hakbang pagkatapos nga ng expulsion ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Tinawag na kangaroo court o paglilitis kahit na walang sapat na ebidensya ang ginawa ng House Committee on Ethics and Privileges kay Arnolfo Teves Jr. Si Teves ay napatalsik sa Kamara alinsunod sa naging desisyon ng komite na pinagtibay naman ng plenaryo. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, ang komite ang siyang nag-akusa at siya na ring huwes laban sa dating mambabatas. Hindi rin ito pinayagan na magkaroon ng partisipasyon sa pagdinig. Dagdag pa ni Topacio, tulad anya ng naging sakdal ng Department of Justice o DOJ na nakompromisyo ang pagiging patas nito dahil sa pagbaliwala ng kalihim ng kagawaran sa batas. Ang aksyon ng komite ay pinagtibay ng plenaryo na nasa kontrol ng speaker na determinadong sirain ang mga nakikitang kalaban sa politika ay hindi katanggap-tanggap. Pero sa kabila nito, Ella, matapos umanong makalaya sa napakasama at malaking kapangyarihan ng DOJ at House of Representatives, ay maaari na nilang ilipat ang laban kung saan makakaasa sila ng pagiging patas at pagkakaroon ng due process. Samantala, Ella, tinanong din natin ang Commission on Elections o COMELEC kung ano ba yung kanilang magiging role o papel pagkatapos nga ng expulsion ni Teves sa Kamara de Representante. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, inaasahan nila na i-declare ng House of Representatives na bakante yung posisyon ni Teves dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. At kapag nagkaroon na ng formal na deklarasyon ang Kamara, ay hihintayin ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na ipag-utos ng lower house o lower chamber ng House o ng Congress kung magkakaroon ba ng special elections. At ayon naman sa kay Garcia, yun ngayon, ang kanila namang challenge ay hahanapan nila ng budget kung sakasakaling ipag-utos ng ating House of Representatives na magkaroon ng special elections diyan sa pangatlong distrito ng Negros Oriental. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. So Dante, kailan mangyayari itong special election since magkakaroon nga tayo ng eleksyon dito sa Oktubre? Yes, Ella, batay sa pahayag ni Chairman Garcia, lahat ng yan ay nasa diskresyon ng House of Representatives. O ibig sabihin, sila kasi ay maghihintay lamang kung ano ang ipag-uutos ng ating legislative branch
ng pamahalaan. So kumbaga nasa House of Representatives ang bola ngayon kung mayroon ba silang ilalabas na kautusan sa Commission on Elections na magkakaroon ng special elections. Ang binanggit pa nga ni Chairman Garcia Ella, baka ang isa sa tinitingnan nila kasing isa pang mangyayari diyan sa Valenzuela City ay hindi naman nagkaroon ng special elections yung pwesto na nabakante nga ni Secretary Gatchalian ngayon na nasa Department of Social Welfare and Development. Kumbaga mayroon lang caretaker na nilagay dyan sa Valenzuela. Kaya yun ang ating aabangan, Ella, kung ano ang magiging mandato ngayon ng House of Representatives matapos nga nilang ipatalsik ang isa sa kanilang mga miyembro na si expelled Congressman Arnie Teves Jr. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Hinatulang guilty ng ombudsman sa mga kasong administratibo ang dating General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA na si Cesar Chong. Batay sa inilabas na desisyon ni Ombudsman Samuel Martires, nagkasala ng grave misconduct, abuse of authority or oppression at conduct prejudicial to the best interest of the service si Chong na may parusang pagkakatanggal sa serbisyo. Nagugat ito sa ginawang reassignment o paglilipat ni Chong sa 285 empleyado ng MIAA sa ibang mga dibisyon ng walang sapat na dahilan. Karamihan umano sa mga inilipat na empleyado ay walang expertise sa pinaglipatan sa kanila o kaya'y mababa sa dati nilang pwesto na taliwas sa panuntunan ng Civil Service Commission. Inalis na sa pwesto kahapon ang Chief of Police ng Navotas City na si Police Colonel Alan Umipig dahil sa umano'y tangkang pagtatakip sa ilang tauhan na sangkot sa pagpaslang kay Jemboy Baltazar. Iginagalang naman ni Colonel Umipig ang desisyong ito ng Philippine National Police. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nanindigan si dating Navotas Chief of Police Colonel Alan Umipig na ginawa niya lamang ang kanyang trabaho. Kinasuhan niya at naipakulong ang mga pulis na sangkot sa pamamaril kay Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity. Itinanggi din ito na inutusan niya ang team leader ng mga nag-operate na pulis na huwag isama sa mga kakasuhan ang 11 pang tauhan. Ako po ay nag-report lang base doon sa testimonya ng team leader at hindi ko po pwedeng baguhin yun, hindi ko po siya pwedeng diktahan. Dagdag pa ni Colonel Umipig, hindi isinama ng team leader ang 11 pulis sa ginawang report dahil malayo umano ang mga ito sa pinangyarihan ng insidente. I-report ko lang po kung ano yung nanggaling sa kanyang report kasi hindi ko po pwedeng baguhin ang kanyang report. At sinabi niya, huli na lang daw na sinabi niya yung 11 kasi nung sa judgment niya noon, bakit niya daw isasama? Alam naman niyang malayo-layo sila at wala daw po sila doon sa immediate vicinity, sila lang daw po ay outside perimeter. Gayunman, iginagalang niya ang desisyon ng Philippine National Police na tanggalin siya sa pwesto. Maganda po yan upang maimbestigan ng maayos at malaman po kung sino yung may pagkakamali o pagkukulang po. Noong Martes, sinabi ni IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo na sasampahan nila ng reklamong dishonesty at falsification of public document ang Chief of Police ng Navotas dahil sa tangkang pagtatakip sa mga tauhan nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nailibing na kahapon ang 11 binatang napatay na mga pulis sa operasyon sa Navotas City. 2 linggo na ang nakalilipas. Nangihinayang naman ang ina ng biktima dahil hindi niya ito nakasama ng matagal at namatay ito na may sama ng loob sa kanya. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Naging madamdamin ang mga huling sandali para sa mga kaanak ni Gerald Jemboy Baltazar bago ilibing sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan City kahapon ng hapon. Daan-daan ang nakiisa sa libing at lumabas sa kalsada ang mga tao para makisimpatya. Suot ng mga kaanak, kaibigan at mga mahal sa buhay ang puting t-shirt na may nakasulat na Justice for Jemboy.
Nanghihinayang naman ang ina ni Jemboy na si Rodalisa Baltasar dahil hindi man lang daw ito nakahingi ng paumanhin sa anak na may sama ng loob bago namatay. 7 taon silang nagkawalay ng anak, dala ang isipin na pinabayaan sila ng ina na ng ibang bansa. Nagtatrabaho ko para sa ibang tao dahil yung pamilya ko hindi ko maalagaan. Yun po yung sobrang naramdaman ko kasi nung nawala siya. Siguro iniisip niya na nakalimutan na ako ni Mama. Siguro nasabi niya na siguro uwi si Mama pagpatay na. Siguro po nasabi niya yun na sobrang iniisip niya na nakalimutan ko na siya. Pero hindi siya po ay malaman na ni Mama. Alam mo yan. Ikaw din nag-iisang anak na lalaki. Sabi ko sa'yo, boy, hindi ka baka tayo. Pangalan mo ilalagay natin sa bakat. Isang gabi bago ang araw ng libing, nakausap ni Aling Roda at pamilya Baltasar ang mga sospek na mga pulis na nakakulong sa Nabotas Police Station. Aniya, hindi sinsero at pampalubag-loob lamang daw ang paghingi ng dispensa ng mga pulis sa kanila. Hindi po yung tama. Kung nagsasorry po kayo, ibig sabihin may kasalanan kayo. Pero ano ginawa niya, sabi mo, hindi kayo yung bumagi. Sa dami niya po, 30 katao kayo, dalawa lang po sila sa bangka. Pero sila po ang nanay niya, yung anak ko, pinagtulungan niya siya. Panawagan ng ina ni Jemboy, hustisya, at sana raw ay aminin na ng mga pulis ang kanilang kasalanan sa pagpatay sa kaniyang anak. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakasala ngayon sa budget hearing ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang talakayin ang mga programang nakapaloob sa kanilang 2024 proposed budget. Kabilang sa pinag-usapan sa budget deliberation ang madaming bilang ng undersecretaries at assistant secretaries ng DSWD. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang naging concern ng mga mambabatas ukol dito sa maraming bilang ng mga undersecretary at assistant secretary sa DSWD? Ella, sa budget deliberation sa Kamara nga ngayong araw, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sumalang upang himayin ang kanilang mga programa na lalamanin ng proposed 2024 budget. Sa interpellation, inusisa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung bakit nasa 10 undersecretary mayroon ng DSWD at nasa higit 20 ang mga assistant secretary. Masyado niya itong marami kumpara sa iba pang ahensya ng gobyerno na mas malaki katulad ng Department of Education. Ang pondo sanang nakalaan sa kanilang mga opisina ay maaari pa anyang magamit sa ibang social protection program ng gobyerno. Aminado naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian na marami ang kanilang USEC at ASEC at nasa proseso na sila ngayon ng streamlining kung kailangan nga talaga ang mga posisyon na ito. Pero dinipensahan din ng kalihim na kailangan talaga nila ng maraming manpower dahil nasa 34,000 ang mga empleyado ng DSWD. Samantala, ilan pa sa mga natalakay ay ang mga programa ng DSWD para sa 4-piece beneficiaries kung saan sa susunod na taon ay mas malaki ang pondong nakalaan para rito. Gayon din ang detalye sa layunin ng food stamp program. Sa deliberation kanina, muntik nang maagang ma-terminate ang sesyon at mailipat na lang sa susunod na sesyon sa plenaryo ang interpellation ng mga kongresista. Ito'y partean niya ng tradisyon sa House ayon kay Deputy Speaker Isidro Ungab dahil dati rin naman nilang nakasama sa Kongreso si DSWD Secretary Gatchalian bago nalagay sa gabinete. Pero mayroong mga nag-object sa motion para ma-terminate ang deliberation kung saan pinagbigyan ituloy ng minority members of the House yung kanilang pagbusisi sa panukalang budget ng DSWD sa 2024. Sa ngayon, Ella, nag-adjourn na yung budget deliberation kung saan nakasalang itong DSWD. Yan muna ang ating latest live mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.
Isang motorcycle rider ang nahimatay matapos ang self-accident sa barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite kahapon ng madaling araw. Nagkataon naman na napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue kaya agad itong nakasaklolo. Narito ang report ni Juby Saplad. Ano nararamdaman mo? Nakahandusay at walang malay, ganito inilarawan ng isang barangay pulis ang nadatnan nilang motorcycle rider na naaksidente sa bahagi ng Molino Paliparan Road, Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite, pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Pauwi na umano ito nang bigla nang sumemplang ang motorsiklo. Siya ng isang concerned citizen. Oo, Tapos yun, rumesponde po kami agad. Tapos nadatnan po namin siya is may katulong naman siya mga rider, concerned rider na nag-a-assist din sa kanya. Dito po mismo sa lugar na to. Paano nyo nakita siyang nakaposisyon? Bali po nakahandusay siya, totally unconscious. Tapos nung dumating po kami. Nakaupo na siya? Nakahiga po. Nagtamo ng mga sugat sa kilay, pamamaga ng kaliwang pisngi at sugat sa kaliwang kamay ang rider na si Joe Alvin Casino, 40 anyos, taga Las Piñas City. Nagkataon naman na napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue Team na agad tinungo ang pinangyarihan ng aksidente. Mabilis na nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang rider at agad na inassess upang malaman ang kalagayan nito. Doon na rin nakita ang mga tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na binigyan ng first aid ng UNTV Rescue. Napadaan din sa lugar ang mga nagro-roofing na tauhan ng Dasmariñas City Police na nagbigay naman ng police assistance. Nagkataon na nung dumaan tayo dito, yun nga, may kunting build up ng traffic. Then tinignan natin, yung pagdaan natin, yun nga, may na-disgrasya na dyan. At maigi na rin na nandito kayo para agarang aksyon dito sa ating disgrasya. Naitawag naman sa kaanak ni Casino ang nangyaring aksidente, kung kaya't pumayag na itong magpadala sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas City, Cavite para sa ilan pang karagdagang atensyong medikal. Juby Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang pamamahagi ng mga plaka ng sasakyan sa mga piling lugar sa Bicol Region sa pamamagitan ng Land Transportation Office Caravan. Layon ito na mabawasan ang mga unclaimed plates o mga plaka na hindi pa nakukuha ng mga may-ari ng sasakyan sa Bicol. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, saan-saang lugar dyan sa Bicol nakatakdang mamahagi ng mga plaka ng sasakyan ang LTO at hanggang kailan ito naka-schedule yung caravan? Nakatakdang mamahagi ng mga unclaimed plates o mga plaka ng mga sasakyan ng Land Transportation Office o LTO Bicol simula August 17 ngayong araw hanggang August 24. Ilan sa mga lugar na pagsasagawaan ng plate distribution caravan ng LTO Region 5 sa Bicol ay sa SMCD Daet sa Camarines Norte na ang plakang i-release dito ay mula sa LTO Daet District Office. Ang mga plaka naman mula sa LTO Pamplona, Ragay, Partido, Iriga at Naga District Office ay sa Robinson Malls i-release. Ang Ligao District Office naman ay sa JNF Mall, Ligao City ipamamahagi. Ang LTO Tabaco at Legazpi District Office ay sa SM City Legazpi naman magdi-distribute ng mga plaka. Habang ang SM City Sorsogon, ang LTO Sorsogon District Office, Virac Town Center sa LTO Virac District Office at ang LTO Masbate ay sa Gisano Capital magre-release ng mga plaka. Ayon sa LTO Region 5, ang hakbang na ito ay alinsunod sa 60-day deadline na ibinigay ni Land Transportation Office Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na naglalayon maisaayos at mabilis na maipamahagi ang mga unclaimed plates. Layon din itong mas mailapit sa publiko ang pagre-release ng mga plaka. Ilan sa mga plaka na maaaring i-claim ay ang mga newly registered brand new motor vehicles OMV, brand new motorcycle OMC at mga owner na nag-apply ng replacement of plates o plates sa Bicol.
magiging katuwang din ng LTO Bicol sa pamamahagi ng mga plaka yung mga dealer ng sasakyan na hindi pa rin na ipamamahagi sa kanilang mga customer yung mga plaka. Mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon mag-uumpisa ang plate distribution caravan dito sa Bicol. Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Nakatakdang ipamahagi ngayong araw sa mga residente na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ang nasa 10,000 sako ng bigas mula sa bansang Japan. At para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Jerry Galicia live. Jerry, nagsimula na bang ipamahagi ang mga bigas at gaano ba karami ang ibibigay sa kada evacuee? Yes, Ella, nagsimula na ipamahagi ang nasa 10,000 bags ng bigas na donasyon ng bansang Japan para sa Albay government na ipagkakaloob naman sa mga nasa 5,000 evacuee na patuloy na natili sa mga evacuation center sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Isinagawa ngayong araw ang ceremonial turnover ng 10,000 bags ng milled rice sa Albay Provincial Agriculture Office sa bayan ng Kamalig, Albay. Bahagi lamang ito ng kabuang 300 metriko toneladang bigas na donasyon ng bansang Japan. Donated ito mula sa bansang Japan ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Sa ilalim ng implementation ng Tier 3 program ng APTER o Asian Plus 3 Emergency Rice Reserve ang naturang donasyon para sa pamilya apektado ng patuloy pag-alburuto ng Bulkang Mayon dito sa Albay. After nitong programa, pwede na makuha ng bawat local government unit ang kanilang share sa donasyong bigas na ito. Ayon sa DSWD, may bilang o kung ilang sako ng bigas ang nakaolokasyon sa bawat bilang na nakatala sa 27 evacuation center sa 8 munisipalidad na may mga evacuee. Nandito din naman representative ng 84 families na evacuee mula sa barangay Anuling na nananatili naman sa Baligang Eleva Evacuation Center sa bayan ng Kamalig. Makipagtulungan naman sa local government unit ang pamahalaan sa DSWD sa gagawing pagdidistribute sa mga pamilyang nasa bawat evacuation center. Sinaksihan naman ng mga representative mula sa Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng bansang Japan, APTER, Department of Agriculture, National Food Authority o NFA at DSWD ang maikling programa. Nitong nakarampang August 10 ay dumating na paunti-unti itong mga nasa 10,000 sako ng milled rice dito sa Albay. Hinakot ng mga truck ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at pansamantalang inilagak sa kanilang bodega sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Yan ang balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inumpisahan na ng probinsya ng Negros Occidental ang pamamahagi ng bakuna laban sa hog cholera sa mga lugar na apektado ng sakit sa baboy. Tinuruan din ng mga hog raiser kung paano ang tamang pagbibigay ng bakuna sa kanilang mga alagang baboy. Mula sa Negros Occidental, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ang hog cholera dyan sa Negros Occidental? Tumataas pa rin ba yung kaso dyan? Ayon sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office, simula nitong unang linggo ng Agosto, bumaba na sa single digit ang naitatalang baboy na nasawi dahil sa hog cholera. Mula sa 400 deaths per day, bumaba na ito ngayon sa 7 cases per day. Nag-upisa ng mamahagi ng hog cholera vaccine ang provincial government ng Negros Occidental ngayong araw sa mga hog raisers sa 6th District, kabilang narito ang mga bayan ng Ilog, Sipalay City, Hinubaan at Kabakalan City. Dumating na kasi ang 25,000 doses ng hog cholera vaccine mula sa binili ng probinsya na 70,000 doses. Ang mga hog raisers mismo ang magbibigay ng bakuna sa kanilang mga baboy para maiwasang kumalat ang sakit sa iba pang mga hayop. Pero bago yan, sila isa sa ilalim muna sa training para matiyak na magiging epektibo ang bakuna o maiwasan ng mishandling. Ang mga bakuna namang hindi magagamit ay ibabalik sa mga LGUs para itago. Kasabay sa pamamahagi ng bakuna, nagkaloob rin ang probinsya ng daang-daang free-range chicken bilang alternative livelihood ng mga hog raisers na lubhang naapektuhan ng hog cholera. As of August 2, 17,766 na baboy na ang namatay na nagkakahalaga ng 199.4 billion pesos.
4,259 hog racers naman mula sa 20 bayan ang apektado. Samantala, umapila ang provincial government sa Commission on Elections sa COMELEC na i-exempt sa election spending ban ang pamamahagi ng financial assistance sa mga hog racers. Yan muna ating balita mula rito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, Eda. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nahaharap ngayon sa kawalan ng supply ng kuryente at cell service ang survivors ng wildfires sa Maui Island, Hawaii. Bukod dito, ilang developers umano ang nais bilhin ang kanilang lupa kung saan dating nakatirik ang kanilang mga tirahan. Ang detalye sa ulat ni Kat Carriedo. Nananatiling mahirap ang komunikasyon sa Lahaina Town sa Maui Island, ang pinakaapektadong lugar ng mapaminsalang wildfires. Isang linggo ito kasunod ng trahedya. Libo-libong tao ang nananatili sa mga shelter, hotel rooms at Airbnb units o sa bahay ng kanilang mga kaibigan. Nasa 2,000 bahay at negosyo naman ang wala pa ring supply ng kuryente. Kontaminado rin ang water supply sa maraming lugar dahil sa sunog. Umabot na sa 106 ang death toll sa nangyaring sunog sa Maui. Samantala, inihayag ng ilang residente na may mga developer umanong nag-i-inquire at nais bilhin ang kanilang lupa. Nangangamba silang baka mapilitan na lamang ipagbili ang kanilang property kung hindi magiging mabilis ang proseso ng insurance payouts at government assistance. Lumapit na si Hawaii Governor Josh Green sa Attorney General ng Estado upang pag-aralan ang posibilidad ng pagpapatupad ng moratorium sa pagbebenta ng mga napinsalang properties. Ayon sa opisyal, mahigit sa 2,200 structures ang nasira ng mga sunog at 86% dito ay residential. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang tulog na lang at magsisimula na ang bagong liga sa UNTV. Ito ang UNTV Volleyball League o UBL, ang liga ng mga natatanging public servants. Alamin po natin ano-anong mga teams ang makakasama dito at sino yung napili nilang maging benepisyaryo ng mapapanalunan nilang premyo. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Matapos ang 10 taon ng UNTV Sports sa pamagitan ng basketball, ngayon naman ay magbubukas ng panibagong liga para sa women's volleyball. Katuwang dito ang 6 na ahensya ng gobyerno na makikisa sa advokasya ni Kuya Daniel Rason sa pagtulong sa kapwa-tao. Makakasama ngayong taon ang mga koponan ng AFP Lady Gunners, DFA Lady Emissaries, Judiciary Justice Servers, Ombudsman Graftbusters, PNP Lady Patrollers at Senate Lady Defenders. Bukod sa pagbibigay kasiyahan sa tao, magbibigay kasiyahan din ang ating mga public servants sa kanilang napiling benepisyaryo na kanilang matutulungan, kasama na dito ang AFP Educational Benefit System Office, Ombudsman Employees Association, PNP Moral and Welfare Division, Cancer Warriors Foundation Incorporated, DFA Member Retirees Unit at Senate Spouses Foundation. Tinatayang nasa 1 milyong piso ang ipamimigay na tulong ng UVL sa unang taon nito. Papangunahan ni former PBA star at UNTV Cup analyst at commentator na si Coach Ronnie Magsanok ang liga. Sa lahat po ng sumali sa unang execution ng UNTV Volleyball League, mula po sa Senado, sa DFA, sa Judiciary, sa Ombudsman, sa AFP at sa PNP, maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa unang salang ng UVL o UNTV Volleyball League. Para naman po sa ating timbahay, samahan niyo po kami Thursdays and Sundays sa lahat po ng araw sa oras po mula 1:00, 3:00 at 5:00 sa tatlong mga laban. At sa bumubuo po ng UNTV, thank you for allowing us to grow another brand. Kay Kuya Daniel, kay Ma'am Arlene, para po sa inyo ito at sana po samahan niyo kami para itulak at pagandahin ang UVL o UNTV Volleyball League mula po sa August 20 hanggang po sa hinaharap. Maraming pong salamat sa inyong lahat.
Gaganapin ang bawat laban tuwing Huwebes sa Paco Arena at tuwing Linggo sa Marikina Sports Center. Abangan ang mga paborito niyong manlalaro sa pagsisimula ng UNTV Volleyball League ngayong darating na Linggo, August 20, 2023 sa PhilOil Arena sa San Juan City, 1:00 ng hapon. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 15, versikulo 13 na nagsasabi, "Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.